So bakit tayo nagkaroon ng forum ngayon? Ayan na. Ma'am Love, ikaw nag-slide, ma'am. Ayan. So what is the business all about? So bakit ba tayo nagkaroon ng forum ngayon? So sa mga nandito po ngayon, sa mga na-invite, no? Sa ating ticketing, bills payment, insurance, at marami pang iba, meron po tayo ditong Unified Payment Center. So meron tayo ditong 220,000 na ating payment center at limited offer po ito ngayon. So pakitype naman po dyan sa ating chat box na UPC if you are interested sa UPC na nabanggit natin. So naka-promo po yan ngayon pero pag-uusapan po natin yan mamaya after ng ating business presentation. Kasi yung pag-uusapan po natin ngayon, yung negosyong pinaka-trending. So ano ba yung pag-uusapan natin? So ito po ay ang wealthy lifestyle. Hello. Next slide. Hello, ma'am. Nawawala ata yung slide, yung signal din ni Ma'am Love. Mami Luna, please. Nawawala din yung slide ni Ma'am Love. Okay, ako na lang ma'am mag-share screen. Okay na, ito na. Ay, wala din. Ako na. Sana matay Sige, ulit. thank you. Sana matay ulit. Wait lang. Naglo-loading. Share screen ko lang. Yes. Ma'am Ellen, kita na ma'am? Ay, ayan na ma'am, thank you. Ma'am. Bye-bye na. So, pasensya na po ganun talaga pag nasa online, technical problem. So, ayan. So, what is the business today? So, bakit po ba tayo nandito ngayon at nagkaroon ng ganitong forum? So, sino po dito yung mga na-invite, no, na nagka-interest sa ating ticketing, bills payment, at marami pang iba. So, yan po ay ang ating Unified Payment Center. So, may one-stop shop business po siya mga ma'am and sir at nakapromo po ito ngayon. Nagkakahalaga ng 220,000 pesos po at special offer po ito. Okay, so syempre, kung sino yung nagka-interest dyan sa UPC natin, pakichat naman dyan sa ating chat box ng UPC na nabanggit. At nakapromo siya at pag-uusapan natin yan mamaya after ng ating business presentation. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang trending na trending. At ano ba yung trending na pag-uusapan natin ngayon? Ito po ay ang ating wealthy lifestyle. Okay? So, I am proud to introduce to you our President and CEO, Mr. Emmanuel Manny Pascual. Siya po ay accountant by profession, dating empleyado ng Bangko Sentral ng Pilipinas, a network marketing industry icon, a top earner in MLM company history. 23 years of experience in MLM and millionaires maker po yung ating President and CEO. At syempre, sa nakikita nyo po, yan po lahat ang ating mga business and company po.
Okay, so pwede nyo pong screenshot para pwede nyo pong makita ulit. Tingnan ko ulit mamaya. At when it comes to legalities naman, tayo po ay legal, moral, and ethical kasi registered po tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Meron tayong Security and Exchange Commission Certificate, may BIR po tayo at lahat po yan ng nakikita nyo po. Yan po yung ating mga legalities. At meron din po tayong mga awards sa mga airline companies na meron tayong ka-tie-up. Nandyan yung Philippine Airlines, Cebu Pacific, AirAsia. At syempre, may mga awards din po tayong natatanggap mula sa ating mga ka-tie-up na businesses like Signal TV. Okay? At syempre, may good news tayo. Ayan. So, ano ba yung good news? Ito po ay, ma'am? Okay. Ayan. So ito po ay one-stop shop business. Meron ka ng remittance, bills payment, insurance, ticketing, loading, at hotel booking. Meron din po travel and tours and online shop. At downloadable po yung ating app sa Android phone, laptop, or desktop. So yan po lahat yung ating business na kasama. Okay? So sa airline ticketing natin, once na franchisee na po tayo, kataya po natin dyan yung 406 airlines na domestic and international. So sa domestic flights po natin, pwede tayo mag-mark up dyan ng 150 to 500 pesos per way, per tao, per ticket siya. So what if nakapagbenta ka ng ticket na 30 packs, 30 persons, nag-round trip pa mga ma'am and sir, okay lang ba? Kumita ka dyan ng 30,000 pesos per month. O diba? Sa domestic pa lang yan. Meron ka pa dyan international flights, okay? Ang markup natin sa international is 1,000 per way, per tao, per ticket naman siya. In 15 persons, syempre round trip yung ipabook nila sa'yo kasi bakit? Pupunta sila ng Hong Kong at uuwi pa sila ulit ng Pilipinas, tama? So okay lang ba kumita ka dyan ng 30,000 pesos sa isang buwan? Depende po yan, no? What if meron kang 20 packs dyan, di ba? So meron din tayo dyan na Fastca, Togo Travel, and TransAsia. Yan po yung ating shipping lines na business, okay? At syempre, ito po yung mga proof of domestic booking natin, transactions. So like for example, meron kang 23 packs na book dyan, times 500 per ticket. Okay lang ba? Kumita ka ng 11,500 pesos na sa bahay ka lang. Okay? Sa domestic flights po natin yan. At syempre, meron din tayo dyan sa international, proof of international booking transactions natin. What if nakapag-book ka ng 12 packs times 1,000, kumita ka dyan ng 12,000 pesos. Syempre, round trip ticket yan, di ba? International. Tama? So, meron kang 24,000 pesos. At meron tayo dito, another nakitaan, direct referral bonus. Kasi mga ma'am and sir, yung business natin dito, pwede natin siyang i-share. 'Di ba? Kasi pwede tayong maging channel of blessing dito. Like for example, franchisee ka na, nagustuhan mo na yung business, mag-post ka na sa Facebook, My Travel and Tours is now operational. Dalawa lang po yung magtatanong sa iyo mga ma'am and sir, magkano yung ticket from Manila to Boracay, 'di ba? So syempre sasagutin natin 'yan kung magkano yung ticket niya kasi nag-inquire siya, tama? At syempre yung isang magtatanong sa iyo, paano ko nagkaroon ng ganyang business? So isi-share mo ba o isi-share talaga? 'Di ba? Isi-share natin 'yan. So kasi pag once na na-share mo siya mga ma'am and sir, huwag kang mag-alala kasi bakit? Kami po yung magpe-present ng business, magdi-discuss o kaya ipasok nyo dito sa Zoom natin, no? Kami yung magtalsik-talsik laway, ikaw yung kumita ng 1,000 pesos pag nagustuhan niya yung business at nag-franchise siya. Okay? So 1,000 pesos, syempre may another friend ka pa, may kapatid ka o kaklase ka pa na gusto mong share ng business na presentahan natin, kumita ka ulit dyan ng 1,000 pesos. Okay? So sample na lang, sa Facebook mo, meron kang 10 kakilala dyan sa Facebook mo na nag-avail ng business na ganito kagandang business, ma'am. Diba? Meron kang tigwa 1,000 dyan. Okay lang ba kumita ka ng 10,000? At unlimited po yung sharing natin ha. What if nakapag-share ka ng 100 persons? Iti may 100,000 ka. Tama?
Siyempre, meron pa tayong isa pang kitaan dito, yung sales match bonus natin. So, sa sales match bonus natin, ito po yung nag-match sila, matching, o 'di ba? Siyempre ginagawa mo na yung business mo, naintindihan mo yung business, na i-share mo, share ka ng share ng business, at marami na yung na-sharean mo ng business, ma'am. What if nakita ng system natin, 'di ba? Nakikita talaga ng system natin na meron kang isa sa left, isa sa right. Kasi naka-systemize po siya. Meron kang 2-4 diyan. Meron kang 2-4, nakita sa left, sa right, may 2-4 ka, left, right, 2-4, left, right, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4, 2-4 po yan mga ma'am and sir. So, 2-4 yung ating pairing dito per day. So, what if 2-4 times in 30 days, no? Na ginagawa mo yung business, tinodo mo na kasi nga, na-excite ka na, gusto mo kumita ng 2-4, 2-4, ma'am. In 30 days, pwede kang kumita ng 72,000 per month. So, grabe, di ba? So, ganyan lang po kaganda, no? Pwede natin siyang i-share. So, aside doon sa mga kitaan na nabanggit ko, no? Meron din tayo ditong tinatawag na car incentives. Kasi namimigay po yung ating company ng libreng sasakyan. Pag ginawa po natin itong business natin, pag kumita po tayo dito, may kaabtiban din po yan na that you can depend. You can count on me because bakit na-mute ako? So, ayan. So, ayan, grabe, no? So, na-mute ako. So, may car incentives po tayo dito. So, kung nakikita nyo po, sila lang naman yung iilan sa mga nabigyan ng libreng sasakyan. Mga OFW, nandiyan si Ma'am Risa Tiblane, no? Si Ma'am Danet. At syempre, nandiyan din po yung ating Hall of Famer, mag-asawa, di ba? Si Ma'am Chimi Labuen Handa, si Sir Moises Handa. Siya po yung ating Hall of Famer, si Ma'am Chimi Labunanda. At syempre, okay lang po ba, nandyan din po yung mentor ko na nagturo kung bakit po nandito ako sa harapan nyo ngayon, nakakapag-share din po ng business si Sir Carlo Ojero. Palakpakan naman po natin siya. Okay, yung naka-blue po, no, yung naka-zoom natin, yung naka-blue sa harapan. So, yan, ganyan po kaganda yung ating negosyo. Pag ginawa natin yung business na ito, meron po tayong, aside doon sa kitaan natin, magkakaroon pa tayo ng libreng sasakyan at free travel, no? May travel incentive po tayo dito. At ngayon po, grabe, yung ating mga business partners nagkaroon po ng free travel ngayon sa China. So, ayan, kaka-flight lang po nila, no? So, ayan, tingnan nyo po, no, nakakapunta na sila, nagkaroon ng travel sa Korea, sa Japan, sa Hong Kong. Ayan, nagkaroon ng travel din sa Boracay, no? Kasi domestic and international, meron po tayo mga free travels po dito. So, ayan po, no? Next, ma'am. So, at syempre, bago po natin makukuha lahat ng mga diniscuss ko na kitaan na yon at mga free travel na yon, free na sasakyan na yon, incentives, no? Kailangan po nating mag-avail ng package natin. So, magkano ba yung ating package na yan? So, meron tayo ditong home-based na business package. So, starter pack natin, worth 18,998 lang. Meron ka na dyang all-in-one services, marketing collateral system training. Meron kang free personal accident insurance worth 110,000 pesos. May product freebies ka worth 10,000 pesos at limited offer lamang po ito mga ma'am and sir at lifetime ang iyong account dito. Yung business mo lifetime po siya. Unlock amazing perks and incentives. So kagaya sabi ko kanina, meron tayong mga incentives dito and be our brand endorser. So tayo po yung artista dito sa ating negosyo. Okay? So, nagkakahalaga po ang ating starter pack ng 18,998. So, naka-promo lang po ito mga ma'am and sir, no? Pwede na natin itong umpisahan. Okay? Pwede mo nang kontakin yung sponsor mo, yung nag-share ng business sa'yo para maumpisahan mo na ngayon yung business na ito. Kung ikaw ay isang OFW, nakagaya ko, no? Na nag-start ako, no? Sa abroad pa ako para habang nasa abroad, no, meron na akong business para mas madali yung pag-for good kasi meron na tayong extra pinagkakakitaan. Tama? Habang tayo ay may sinasahod. O kung ikaw naman ay isang empleyado, pwede mo nang gawin itong negosyo na to pero meron kang backup na income. 'Di ba? Kasi hindi naman sa lahat ng oras gusto tayo ng boss natin. Tama po? At syempre,
Ayan, no, yung ating starter pack. Next, ma'am. At ang good news nito, mga ma'am and sir, meron po tayong special na offer pa dito, no? Nagkakahalaga ng 15,998. No, kung hindi natin kaya yung UPC ngayon kaagad-agad at gusto mo nang kaagad no makapag-start ng business, pwede ka nang mag-umpisa dito sa 15,998 na to. Okay, so kontakin mo lang yung sponsor mo para maumpisahan mo na yung business habang naka-promo pa siya, and be one of our online business franchises now. So mag-join ka na, no? Habang naka-promo yung ating business package. At ito po yung mga payment options natin. Mayroon tayo dyan, BDO account, Security Bank. At pwede mong kontakin yung sponsor mo, yung taong nag-send ng link sa'yo para mas mabigyan ka niya ng mas mabilis na proseso, no, para mas makuha mo kaagad yung ating promo. So ngayon pwede ka na mag-transfer sa kanya para makapag-start ka na kaagad-agad. So ayan, so hope na naintindihan niyo po yung aking presentation, at kung hindi niyo po siya naintindihan, pwede ko pong ulitin, no? So ayan, no. So ayan, thank you. At syempre babalik lang po ako sa ating ma'am. So bakit ko nga ba ginagawa itong business na ito? So syempre dahil isa po akong single mother at gusto kong makapag-payback sa mga parents ko na hindi ko po nagawa noong OFW ako. Kaya ko po ginawa itong business na ito. Hinanap ko talaga itong opportunity na to kasi para makapag-payback sa mga parents. At para din po sa sarili ko kasi 10 years po akong nagtatrabaho pero wala po akong ipon. So 'di ba sabi nga nila, mahirap yung matanda ka na, no, 'di ba? Yung uugod-ugod ka, wala kang pera, pagpapasapasahan ka. Tama, naniniwala ba kayo? Sa panahon pa naman ngayon, 'di ba? Yun talaga yung nangyayari. Pag wala kang pera, pagpapasapasahan ka. Hindi ka kilala, tama? So kaya naman, sabi ko, gusto kong gawin itong business na ito para naman hindi mangyayari sa akin yun. At syempre, para sa mga anak ko, no, na ayaw ko din na dumaki sila at maranasan nila yung hirap na naranasan ko. At syempre, para makatulong din sa mga kapatid, dahil marami nga kaming mga kapatid, no, at gusto ko rin silang mabigyan, ma-share ko din sa kanila yung magandang buhay pagdating ng araw at makatulong din sa iba. Kaya sabi nila, no, mahirap tumulong sa iba pag yung sarili mo, kailangan unahin mo munang tulungan yung sarili mo para mas madali kang makatulong sa iba. At syempre, para din sa mga business partners na nagtiwala, no, isa din po yan sa mga deepest wise ko, no, na gusto ko ring matulungan, 'di ba? Para makuha din yung maabot din nila yung pinapangarap nila dito sa ating negosyong ito at makapag-travel, magkaroon ng financial freedom. Okay, so with that, this is Dailin Bugador, no? Your franchise consultant. Okay, so at hindi po ako papayag, no, na hindi ko mai-introduce yung susunod natin na speaker, na siya po yung magsi-share sa atin kung paano ba uumpisahan, magtuturo sa atin kung ano ba yung mga tips, no, ng mga tips kung paano natin gagawin yung business at umpisahan yung business kaagad-agad, no? At importante po yung makapag-decide po tayo kaagad ngayon. Okay? So, syempre hindi ko na patatagalin, no? Isa lamang po siyang engineering maintenance. 'Di ba? At meron na siyang na-applyan na 15 jobs bago pa niya nakilala itong business na ito. Isa rin po siyang tatay na may pangarap para sa pamilya, malaking pangarap para sa pamilya niya. At top earner na din po siya ng ating company. May malaking grupo Luzon, Visayas, and Mindanao, and even abroad po. Hindi ko na patatagalin, tatawagin na po natin at bigyan natin ng virtual clap, no? At pa-heart-heart naman dyan si Sir Vincent Redovan. Sir Vincent. Hello, ma'am. Yes, sir. Ayan, narinig po ba ako? Pa-type 1 naman po ako. Pa-type 1 po kung naririnig po ako. Ayan, salamat po, Ma'am Zarmi. Ayan, salamat po, Ma'am Raisani. Ang dami nag-pop up. Ayan, salamat po, Ma'am Ruchi. Ayan, maraming po salamat sa mga nag-participate po. Ayan. Hindi ko may sabi lang nag-pop up na.
At anyway po, syempre, pasalamatan po. Okay lang na pasalamatan po natin yung nag-present ng negosyo na napakagandang opportunity. Ayan, so syempre sa mga guests po natin, okay lang po ba na pa-recognize ko din po kayo? Pa-type 2 naman po sa mga guests natin na nandito po. Ayan, kasi po may parapol tayo mamaya. Okay, pa-type 2 lang po. Para makita ko lang po. Ayan. Hello po, Miss Mimi Amancio. Hello, Ma'am Shara, Ma'am Camille, Ma'am Jo Marie, ayan, Ma'am Grace May, Ma'am Greta, Ma'am Alma, hello po. Ayan. So okay lang po ba na dagdagan ko po yung pagpapakilala sa akin ni Ma'am Dailin Bugador? So anyway po, no, I'm Vincent Ridovan, dati pong engineering maintenance, dati pong empleyado. So actually po, isa din po sa nangarap na mabago yung buhay. And I'm sure po may purpose po, may dahilan po bakit ka nandito, nakikinig ka ngayon, may dahilan po bakit tayo nandito. I'm sure kung mayroong mga naiisip ka na dapat solusyonan or mayroong kang kailangan na solusyonan, yan nandito ka ngayon. Okay, so okay lang po ba na mayroon akong i-share sa iyo na tip, ano ba yung mga ginagawa ng mga naging successful na tao. At the same time, matutunan mo din paano ang tamang pagnegosyo at syempre, paano maging successful at syempre ma-inspire ka rin. Okay lang po ba? So anyway, syempre ako po, way back po 2018, isa din po sa nangarap na magkaroon ng opportunity na mabago yung buhay ko. Kasi po, almost 13 years na po sa pag-iempleyado, marami po mga pinasukan na trabaho kasi po, 18 years old nag-start na po magtrabaho. Okay po, so meron po akong senior na slide din po. Okay lang, ma-share ko lang din po para naman makita ninyo through picture, ma-visualize nyo po paano ako nag-start before. Then, syempre, later, magsusulat po ako. Ayan. Mabilis lang po ito. Ayun. Ayan po. Vincent Redoban po, ayan, may family po ako. 4 years old na po yung anak ko. Actually po, nag-start ako po dito, single. 2018 po, single po ako noon. So 2019 at 2020, yun, nag-start ako magsawa. So, yun po, bago mag-pandemic noon. So, yung mother ko po, isang 66 years old, coconut farmer po, and then nasa probinsya siya. Single mother po kasi 10 years old po lang namatay na si father. Then ako po is, hindi naman ako lumaki sa magulang ko, pero very, ano pa rin po ako, proud po rin ako sa mother ko. So, siyempre ako ay ampun po ako, lumaki po sa Batangas City. Pero actually po, pinanganak po ako sa Mindanao. So, actually po, no, pito po sa magkakapatid, di ba? Masipag yung parents ko, pito kami magkakapatid, pero nga lang, sa hirap ng buhay, magkakaiba kami pinaglakihan. So, inampon na tito, inampon na tita. So, ako po napunta sa tito ko. So, may kapatid po ako na 4 na babae at 2 lalaki, 3 kaming lalaki. So, yan po, gitna ako. Sa sobrang sipag ko, siyempre may pangarap na gusto kong mabago yung buhay namin. At siyempre din, yung future ko din yung iniisip ko din, na what if ako naman magkaroon ng pamilya, ayoko naman na ipapamana pa yung hirap. So, yan po, actually po, nag-aral ulit. Late ako nag-aral ng college kasi 18 years old, nag-start na magtrabaho, hanap ng trabaho, mahirap maging tambay. So, 24 years old po ako, nag-start na mag-college, umuwi ako ng Batangas City. So, yun po. Nakapagtapos din naman po sa college ng drafting technology, mga drafting po, designing, yan po natapos ko po. So, yun po. Realidad, kasi pag maghanap po ng trabaho, akala ko that time, pag graduate ka, madali makahanap ng trabaho. Kasi that time po, no, 18 years old ako, nag-start na ako mag-work,
nag-factory worker ako, nag-baker po ako, nag-machine operator po ako, service crew, attendant po ako. In short po, nakikipagsabayan ako. May mga nakasabay ako na mga professional. May graduate po ng engineer, may graduate po ng teacher. Pero parehas lang po kami ng position. Ako po, high school pa lang po ako that time. So doon po na-realize ko na may mga kasabay ako na napopromote kasi college sila. So doon po na nagkaroon ng eagerness na gusto ko ituloy yung pag-college ko kasi gusto ko rin na tumaas yung sahod ko. Kasi nga, nakikita ko na pag-graduate ka, saka malaking sahod mo, magkakaroon ka ng position. So, ano po ako noon, tanong ko po yung mga bisor namin, yung mga matataas namin, yun po ginagawa ko. And kailangan ko talaga mag-aral. So, ginawa ko po that time, actually, may na-offer sa akin ng regularization noon as baker dito sa Pasig. Tinanggihan ko po yun kasi sabi, nagtanong-tanong ako, kailangan mo maganda may natapos ka talaga kasi mas malaki pang opportunity na mangyayari sa'yo. So doon po, na-mindset po ako that time, then talagang nagkaroon ng eagerness na mag-aral ulit. So nag-aral ako, nakapagtapos din naman, so excited sa paghanap ng trabaho. Then ang good news po noon, paghanap ng trabaho, okay na yung resume, may application letter na, maganda na yung reference. Kailangan mo po ng backer. Realidad po, kailangan mo ng backer sa pag-a-apply. So, kailangan mo pa hindi lang backer, pleasing personality, kailangan mo pa ng references na mayroong experience. So, in short po, hindi pa rin ako matanggap. Hindi po natanggap sa pag-a-apply kahit graduate ka na ng college. So, kailangan marami mga qualifications. So, mayroon naman ako naging backer pero kailangan parang experience. So, wala pa din. Okay? So, nag-try po ako ng mag-aral ulit. Naghanap ulit ng school, nag-aral ulit ng mga skills, electronics, electrical, nag-aral ulit ng aircon technician, nag-aral ulit nag-inquire ako sa Marikina Polytechnic College ng robotics mechatronics. Habang nagtatrabaho po ako doon, sinasabay ko pag-aaral ulit. So in short, naisip ko kasi kailangan mo talaga mag-aral ulit para lumaki yung rankings mo, lumaki yung sahod mo, at baka yumaman ako. Yun po iniisip ko that time. So mali din pala. Hanggang sa dumating kasi that time yung namatay yung lola ko. So wala akong naiambag kahit piso. Doon po talagang di ko na-realize na alam mo yun, sa sobrang sipag mo, lahat na ginagawa mo, pero bakit dumating yung point na emergency, kahit piso wala kang maiambag. Wala kang maiabot. Ni piso, wala kang may tulong. Doon po napaisip, ano ba mali ang ginagawa ko? Ano bang ginagawa ko na wala sa yung ginagawa ng mga mayayaman, ng mga successful na tao, bakit parang wala pa rin nangyayari sa buhay ko? Doon po dumating yung time na realization ko, na na-realize ko, iniisip ko, ano ba yung mali na ginawa ko? So, nagkaroon po ng, after noon po, nag-search ako, ano ba ginagawa ng mga successful, nagtatanong-tanong na ako, ano ba yung mga ginagawa ng mga negosyante, paano sila kapag-start. So, doon po na lumabas, kahit i-search mo sa Google, lumalabas doon, anong ginagawa ng mga mayaman, lumalabas doon, may mga negosyong ginagawa, may mga investment na ginagawa. So, doon po, napaisip ko, kailangan talaga mayroong negosyo. So, doon po nag-start na nagdasal ako ng isang opportunity. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ng opportunity. Ano bang dapat? Anong opportunity na umpisahan ko na mababago yung buhay ko? Same time, matutulungan ko yung pamilya ko, matutulungan sarili ko, matutulungan yung mga kapatid ko, makakatulong ako sa ibang tao. So, yun po. Then, alam mo, naniniwala ka sa na pag nag-pray ka talaga, ibibigay talaga sa iyo yan. Kung ikaw po na nandito, kung ikaw po yung taong na nagsisimba ka, kung naniniwala ka sa Bible, naniniwala ka kay Lord, di ba? Minsan, nagpe-pray tayo. Sabi nga sa Bible, tawag doon yung sa Tagalog, pumatok ka at pagbubuksan ko. Di ba? Humiling ka at ibibigay ko. All heaven and earth, all riches, heaven and earth will shower upon you. Yun po yung, di ba? So, ibig sabihin nun,
kung humiling ka, ibibigay sa'yo. So, yun po, nag-pray talaga ako. Then, kinabukasan, kasing gabing yun, bago pumasok po ng trabaho, nag-pray po talaga ako. Tapos, alam mo yung pag-positibo ka talagang tao at nararamdaman mo talaga na may paparating sa'yo na opportunity, parang ang gaan ng pakiramdam mo. So, that time po, na pagpasok ko, then syempre, dumating biglang, pag after ng work ko, mag-break time na ako, biglang pag-scroll ko, lumabas po yung opportunity. Then nagtanong ako kay Ma'am Elsie, sabi ko, Ma'am, ano bang negosyo yan? So, nistock ko na siya, tinignan ko yung profile niya, paano to nagkaroon ng airline ticketing? May Philippine Airlines, AirAsia, Cebu Pacific, na habang nag-work na sa ibang bansa. So, doon po that time, sabi niya, gusto mo ba? Opo, ma'am, gusto ko po to. So, kung gusto mo, presentahan kita ngayon. Napresentahan ako that time, habang nag-work ako that time, nasa opisina. Alam mo, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Nandun na lahat ng excitement. Parang nakita ko na yung pwede mangyari sa akin. Lumilipad na yung utak ko na sabi ko, ito pala yung opportunity na hinahanap ko. So that time po, sobrang excited ako na hindi ko maintindihan sarili ko pag uwi ko ng bahay. Kasi syempre, napaisip ako that time, ay, wala akong pang kapital. Yun ang problema. Pero gustong gusto ko. And then, naisip ko that time, pag gusto mo, may paraan. Pag ayaw, sobrang daming dahilan at di mauubusan ng dahilan. Then that time, na-realize ko na ilang pera na ba dumaan sa kamay ko? Ilang libo na ba dumaan sa kamay ko na hindi ko na mabilang mula nung bata ako. Diba? Ang dami na dumaan na savings, ang dami na dumaan na pera, pero wala namang napuntahan. Even nung pag-work ko, ang dami pong dumaan. Napunta lang sa lahat ng luho na, alam mo yung wala naman, hindi na bumalik. Diba? After na pagsahod mo, magja-Jollibee ka, magmamakdo ka, then, after na malapit na mag-quinceañeras katapusan, nagtutuyo ka na, nag-iitlog ka na, kasi pinagkakasya mo na lang, ipamasahe, minsan pa nangungutang ka na kasi kinakapos na. Diba? So, yun po, naging subok na subok ko po yan sa pagtatrabaho ko. I am sure lahat, siguro, karamihan dito, nakikinig ka, na kung dumaan ka sa pagiging empleyado, nakaka-relate ka. Kasi alam mo, sa mga pagiging empleyado ko that time, ang dami ko pong nakasama na minumura ka ng supervisor, pero hindi naman siya may-ari ng company. 'Di ba? Minsan pa, kasama mo, sobrang sipag, tapos ikaw, sobrang sipag mo, kasama mo, sobrang tamad, pero parehas lang kayo ng sahod. 'Di ba? Realidad po yun sa pagiging empleyado, pero hindi ko po sinisiraan po pagiging empleyado, galing po ako doon. Pero in short po, kaya naman sinishare ko po ito kasi baka ikaw, matagal ka na ng problema mong pera, but this time, merong ipinakita sa yung opportunity, baka ito yung magpapabago ng buhay. Kaya po, that time, na-realize ko sobra na ito na yung opportunity na magpapabago ng buhay ko. So why not gagawa ko siya ng paraan? Kaya that time po, pag uwi ko ng bahay, kinausap ko yung ate ko. Sabi ko, ate, may nakita kong negosyo na ito yung magpapabago ng buhay ko. So gustong gusto ko talaga to. So, ang problema ko lang kapital. Pero, ate, kung may kakilala ka na pwedeng hiraman, pwede bang makahiram muna ako? Kasi meron na akong negosyo na umpisahan. Then yung ate ko, hindi naman siya mapakali. Sabi, ano ba negosyo yan? Ano ba negosyo yan? Basta, ate. Sabi ko, basta ate, nakita ko kasi may airline ticketing, Cebu Pacific, AirAsia. Magandang negosyo to. Kaya sabi niya kanina, kay Ate Elsie, kay Ma'am Elsie po, na nasa ibang bansa. Ganun ba? Sige. So, ngayon po, yung ate ko, that time, ganyan po yung ngiti niya. Sige. So, that time po, nakahiram yung ate ko sa isang OFW, tapos babayaran nilang pagsahod. And then, ang good news po, inunahan po ng kapatid ko. Nauna po siya mag-franchise sa akin. So, May po, 2018, nag-start po kami. Nauna lang po siya maging code, pero halos sabay po kami. Nagulat ako ang pangalan niya, nauna. Ba ate, inunahan mo pa ako Akala ko ayaw mo So, ito po yung, di ba, may mga pangarap po tayo. Ako po, sobrang laki talaga ng pangarap ko. Pangarap ko magkaroon ng house and lot. Pangarap ko magkaroon ng kotse na akala ko mayayaman lang talaga magkakaroon ng kotse na pwede sumakay sa kotse.
magkaroon ng travels na hindi lang po dito sa Pilipinas. Imagine na tayo nga nasa Pilipinas hindi pa nga natin puntahan yung mga tourist spots dito na ibig sabihin nagiging banyaga tayo sa sarili nating bansa. So why not this time, no, masarap makapag-travel nang wala kang binabayaran, libre. Gusto mo ba 'yon? Maging libre ka, travel ka libre dito sa buong Pilipinas, travel ka sa ibang bansa. Imagine, yung ating mentor, ang dami ngayon nagkaroon ng isa yung ating mentor na privilege na napasama sa China ng libre. Imagine, ang sarap, di ba? 3 nights, 4 days, tama po ba yun? Travel sa China ng libre, wala kang babayaran. Sobrang amazing talaga. At syempre, hindi lang naman sa China. Galing na rin South Korea, galing ng Malaysia. Imagine, pwede pong mangyari dito. Yung kotse, libre po din yan. Nagkakaroon dito ng kotse. Tama, ang problema mo lang dito, house and lots and savings. Pero ang good news dito, pwede ka rin magkaroon ng savings dito kasi pwede ka maging investors dito. Grabe. Imagine. So, alam mo, kailangan mo lang talaga mag-decide. Okay, balik lang po ako, wait lang. Kapag gusto mo talaga yung opportunity, kailangan mo lang talaga mag-decide. Gawin yung opportunity na gawin ko itong negosyo na to. Kasi bakit? Hawak mo sa kamay mo yung decision mo. Dalawa lang po yung pagdi-decide. Kung nagustuhan mo yung negosyo na to, kailangan mo lang talaga mag-decide sa sarili mo. Pwede ka mag-yes. Pwede ka mag-no. Ako that time, nag-yes talaga ako. Sabi ko, this time meron ako opportunity na ito yung gagawin ko, magpapabago ng buhay ko. Na ito yung makakatulong sa pamilya ko, na ito yung makakatulong sa mga emergencies ko. Imagine, kailangan mo talaga mag-decide. Mostly na mga mayaman, na mga negosyante na mayaman na ngayon, nag-decide lang po sila. And mostly din na mga failure ng mga negosyante is yung hindi sila nag-decide na gawin yung negosyo. So ang ginawa nila, nag-antay ulit siya ng magandang opportunity. Hindi kakaantay nila, nakalimutan na, nakaantay nila na wala na. So hindi na sila nakapag-start. At imagine na nandito ka ngayon, ang gagawin mo lang, kailangan mo lang mag-decide. And huwag kang mag-alala kasi kung nag-no ka, okay lang po yan. Pero, yun nga lang, meron akong iiwan sa'yo na hindi ka nag-no sa akin. Nag-no ka sa opportunity na mababago yung buhay mo. Nag-no ka sa opportunity na pwede matupad yung pangarap. And short po, next opportunity yan. Nag-no ka sa pangarap mo, hindi sa pangarap ko. And imagine, kahit na mag-no ka kami, yung sponsor mo, yung nag-share sa'yo ng link na to, tutuloy pa rin. Parang bus lang po yan. Sabi nga, ang sabi po nga kung kilala mo si Richard Branson, na isa sa CEO ng Virgin Galactic ba yung isa sa pinakamayaman na investor. Okay? Ang sabi nga niya na if somebody offers you amazing opportunity, grab mo yung opportunity then learn later. Yun yung sabi niya. So, kailangan mo i-grab yung magandang opportunity. Then, sunod, aaralin mo lang siya. Tama. And mostly, bakit mga successful yung mga tao? Kasi mabilis silang mag-decide. Basta legal, ethical, at moral. Okay? So, huwag kang matakot na mag-start. Kailangan mo lang mag-decide. Kasi bakit? Wala ka nga eh. Kaya to pinapakita sa'yo, sa ibang tao, hindi man pwedeng si Lord yung bababa sa'yo at mag-aabot sa'yo ng opportunity. Anak, ito yung opportunity sa'yo. So baka matakot ka doon. Kaluluwa yung bumaba, tapos nakatupis pa yon. Matatakot ka, sabihin mo multo. Ang gagawin po niya ni Lord, ipapadaan niyan sa ibang tao na isi-share sa'yo, anak, ito yung opportunity. Gagamit ng ibang tao yan para ipapakita sa'yo na pwede mabago yung buhay mo. Kailangan mo lang mag-yes. So pag nag-yes ka, hindi lang po nagtatapos yung decision doon. Kailangan mo siyang i-try. Kasi pwede ka maging successful. Pwede ka mag-fail. Pero huwag ka matakot mag-fail. Kasi bakit? Fail, part po ng success yan. Ibig sabihin ng fail, first attempt in learning yan.
Ibig sabihin, kaka-learn mo lang ng negosyo. So, ibig sabihin po yan, madadapa ka, marami kang ma-encounter yan. Siyempre, inaaral mo negosyo para maging successful ka. Pero huwag ka mag-alala sa failure dito. Kasi bakit? Yung negosyo natin, lifetime eh. Lifetime po yun. Ibig sabihin, wala pong expiry. Na hindi kagaya ng mga traditional business sa labas, na once nag-start ka ng negosyo, nalugi yung negosyo mo, nahihirapan ka na bumangon. Kasi bakit? Wala ka ng kapital. Nalugi ka na. So in short dito po, wala ka pong lugi kasi lifetime ng business. Mag-fail ka man, okay lang kasi pwede mo siyang balikan ulit at aralin mo ulit, pwede ka maging successful ulit. Kasi nandun ka na. Isang beses ka lang lalabas, lifetime na siya. Okay? Aaralin mo lang. So kailangan mo i-try yung business. Kasi bakit? Parang ice cream yan. Sabi mo, masarap yung ice cream, pero ayaw mo naman tikman. Parang cake. Sabi mo, masarap yung cake, pero ayaw mo naman tikman. So, kailangan mo siyang tikman yung cake para masabi mo masarap. Ganon din yung negosyo. Kailangan mo siyang subukan kasi ibig sabihin, today is the result of yesterday. Ano ba result mo ngayon? Bakit ka ngayon? 3 years ago, ito ba resulta mo ngayon? 5 years ago, ito ba? 10 years ago, baka 10 years ago pa problema mo ay pera. O baka 10 years ago problema mo pa rin opportunity. Tama. But this time, merong ipinakita sa'yo ng opportunity. Then, 3 years from now, yun po yung mangyayari. So, pag meron kang decision ngayon, sinubukan mo negosyo, 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now, baka mayaman ka na. Baka isa sa nabago yung buhay mo. Baka meron ka ng house and lots, nakagaya natin ng ating napaka-humble na mentor, Hall of Famer, Ma'am Chimi Labuenhanda, na meron na po siyang 3 house and lot, meron na po siyang 3 farm lot, meron na po siyang 4 na kotse, isang BMW top down, isang Montero Sport, isang Suzuki Swift na limited edition, Silentra na sedan, nasa parents niya. Imagine, yung binalik sa kanya na buhay, deserve, di ba? Meron ng farm lot, isa na sa may-ari ng General Santos City, maraming savings at investments. Imagine, deserve mo yung ganung buhay. Kailangan mo lang mag-decide. Hawak mo sa kamay mo yung decision mo at pagtatry. 3 years from now, 5 years from now, 10 years from now. Tama. So, pwede mo baguhin yung buhay mo. Umpisa mo lang sa decision and try. So, siyempre, pag nag-try ka na, hindi lang po nagtatapos doon. Hindi po ito magic. Hindi po ito na mag-start ka lang ngayon, wala ka na pong gagawin. Hindi po ito easy money. Meron po tayo gagawin. Learn the business. Huwag mo hanapin si earning kung hindi mo pa nakikita si learning. Kailangan mo aralin ng negosyo bago ka mag-earn. Okay? Ano ba yung mga aralin mo negosyo dito? Ito yung O&E, about sa marketing. Ito po yung ginagawa ko ngayon. Then, syempre, ito po yung TWO, paano ka mag-book ng ticket, paano ka mag-transact, mag-insurance, mag-bills payment, paano ka mag-pondo. Ito po, technical web tool operation. Paano ka mag-search ng flight, paano mag-loading, lahat na po yan nandito. About sa system po yan. Siyempre, sunod po niyan is usap. Ibig sabihin po niyan, ito yung skills na aralin mo. Na mga negosyante po, imagine, pag ninegosyo, lahat po yan, libre po yan. Aaralin mo lang siya, atiran mo lang siya. Ibig sabihin niyan, Unified Skills Assessment Program. Then, siyempre, ito po sunod is DOT. Ito po yung puso ng negosyo. More in motivations po to. Dito mo ma-realize bakit mo gagawin ang negosyo, bakit mo hahatawin yung negosyo, para kanino, para saan. Dito po, sa DOT na to. At syempre, yung PDE, about sa mga products po yan, para saan po. Imagine, babalik-balikan mo po yan, para aralin ang negosyo, pwede ka mag-successful, pwede mabago yung buhay mo. Pwede ka nang kumita. Tama? Babalik-balikan mo lang talaga siya. Okay? So, syempre, alam ko, excited ka na at ang problema mo po, kapital. Tama? So, meron po tayo, ang kapital po, nagagawan po ng paraan yan. Pag gusto mo yung isang bagay, pag gusto mo mabago yung buhay mo, kung gusto mo matulungan yung pamilya mo,
kung ano yung nasa sa isip mo, in the back of your mind, kung ano yung na naiisip mo na gusto mong tulungan, kung ikaw isang negosyante, di ba, maging channel of blessings ka, kung ikaw isang estudyante na gusto mong tulungan yung pamilya mo na hirap na sa pagtustos ng pangailangan mo sa school, kung ikaw po isang empleyado na hirap ka na sa buhay na paulit-ulit, tulog, trabaho, uwi ng bahay, tulog ulit, trabaho, then ganun na yung routine, wala pa rin pagbago yung buhay mo. So in short, kakarampot pa rin ang nauuwi mo sa pamilya mo. But this time, meron pinakita sa inyo opportunity, gugustuhin mo lang, gagawin mo lang, problema mo lang kapital. Huwag kang mag-alala. Pag merong opportunity na pinakita sa iyo, pag gusto mo yung opportunity, walang imposible yan. Gagawa at gagawa ng paraan. Kagaya po before, wala din pang kapital, pero dahil gustong-gusto ko mabagong buhay ko, gagawan ko siya ng paraan. Pwede ka po magbenta, pwede ka umutang, pwede ka magsangla. Actually, double S yan eh. Meron po tayo savings. Ako that time, wala po akong may benta. Sa tagal po na pag-empleyado ko, wala po akong nabili, pero wala po akong may benta. Wala din akong masangla. Pero ang ginawa ko po, umutang po ako. Nilatag ko yung mga plano ko that time. Sabi ko, meron akong ABC. Di ba? Pag may gusto ka isang bagay, pagpaplanuhan mo yan. So, ang plano, hindi naubos. Plan A to Z yan eh. Tama? Pag hindi nag-work yung plan A, proceed sa plan B. Pag hindi nag-work yung plan B, proceed sa plan C. Pag hindi nag-work yung plan C, proceed sa plan D. Pag di pa rin, plan E. Ang dami po niyan. Tama? Ako that time, wala akong maibenta, wala akong may sangla, why not uutang ako? Kung dati nangungutang ako para ibili ng mga luho ko, so why not this time uutang ako para sa negosyo? Dalawang bagay lang po yung maganda para sa utang. Isang bad debt at isang good debt. Kung mangungutang ka man, ilalagay mo sa negosyo, magandang utang po yan. Pero pag nangungutang ka para lang sa luho, masama po yun. Kasi bakit? Wala nang babalik dun eh. But this time, kung mangungutang ka para sa negosyo, pwede ka maging successful, tapos lahat yung mga problema mo. Tama? So that time po, nangutang po ako. Kung magsasangla ako ng ATM, and naisip ko pa, plan C ko, maglo-loan ako sa Pag-ibig, SS, kung pwede lang i-loan sa PhilHealth, di ba? Malulun ko yon. Ay, kaso nga lang, sabi ko, why not i-try ko muna, mangutang muna ako, bago ko i-proceed yung plan B, plan C. So, nangutang muna ako sa kapatid ko, nakautang yung ate ko, nakapag-join yung ate ko, nahan ako ng ate ko, then ako, nakapag-start ako. So, sobrang nagpapasalamat ako that time. Sabi ko, babayaran ko lang pagkatapusan. Sahod ko, isa-is katapusan, 2 hulog ko na lang. So, ganun po. So, in short po, nangutang ako para mapag-start. Pag gusto mo talaga, may paraan. Okay? So, kung meron ka namang may benta, bigyan kita ng tip. Pag meron ka namang may benta, why not gawin mo siya? Tama. So, why not pag uwi mo ng bahay, o nandiyan ka ngayon sa bahay, lumingon ka sa left, sa right, sa likod, o lagyan mo ng piring yung mata mo. Tapos, umikot ka. Pag ikot mo, turo mo. Pag naturo mo yung TV, isipin mo muna, TV. Eh kung gabi-gabi ka man pinapaiyak, di ba? Kakapanood mo ng teleserye, namamagana yung mata mo, why not ibenta mo muna? At least, gumaan yung pakiramdam mo. Wala na yung maga ng mata mo, kakaiyak. Dahil sa teleserye. Di ba? O, pag ikot mo ulit, kulang pa yung sa TV mo, ikot ka ulit. Make sure paupuin mo yung semester mo kasi baka siya yung mabenta mo. O, paupuin mo siya. So, ikot ka ulit. Pag naturo mo yung rep, kung ang laman naman ng rep ay puro tubig, benta mo muna. Tama. Pero kung ang laman ng rep ay mga frozen products o yung mga pangtinda mo, wag mo ibenta kasi nag-generate ng income yun. Pero kung wala naman, puro tubig lang naman ang laman, benta mo muna. Pag kumita ka naman, pwede kahit ilang rep yan, kahit ilang TV yan. Tama, gumakaltas ka naman ng bayad ng bills eh. So why not this time, negosyo mo na pag-uusapan? So sangla, kung meron kang kumikinang dyan, tama, kung meron kang kumikinang dyan, why not isangla mo muna? Ang dami na nasasangla ngayon. Nasasangla yung alahas, nasasangla yung gamit,
Nasasangla po yung hayop. Ama, kung pwede lang isangla yung asawa. Oh, wag naman. Wag naman. So, kung may savings ka naman, why not? Umpisahan mo siya dyan. Bawasan mo muna savings para negosyo, para madagdagan yung savings mo. Kasi hindi naman kumikita yung savings mo dyan eh. Why not invest mo siya? Para mas tumubo siya na mas malaki. Tama, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. So, pwede pa yan. Kung gusto mo na, bigyan pa kita ng tip. Kung gusto mo, kung nalalakihan ka niyan, pwede ka mangutang ng 5,000. O, times mo yan sa 4. Pwede kang, meron ka ng 20,000. Kung di pa rin kaya, bisa mo sa 1,000. Times mo yan sa 20. So, meron kang 20,000. Tama. Pero yung capital natin, 18,998 lang yun ha. O, gawin lang natin 19. Ano na lang para mas mabilis eh. O, 19. May discount ka pa na piso o dos. So, 19,000. In short, buo pa rin siya. Alam mo, sasabihin mo lang dyan, friend, tito, tita, mag-ooperate na po ako ng airline ticketing, travel and tours at payment center. Alam po, kulang ko na lang is 1,000 para mapag-start ako. Pwede mo makahiram muna. Papahiramin ka po nun kasi 1,000 na lang kulang mo, mag-ooperate ka na. So, in short, nagpahiram yan, send mo to many yun, may magpahiram sa'yo. Kung 19 yun, 19 na magpapahiram sa'yo, meron ka ng 19,000. So, why not? Siyempre, malaki pa rin, 500. O, times mo yan sa ilan? So, kung 19, 38, 19,000 pa rin siya. Tama. So, kung 250, palit na palit po yan. So, meron ka ng 70, kano? 8, 76, 19,000 pa rin siya. Kung di pa rin kaya, piso. Lagay ka ng piso. Upo ka lang sa may MRT, LRT. Piso, 19,000. Dadaan sa'yo, merong 19,000 pa rin. Pero hindi ko masinabi na gagawin mo to. Ini-emphasize ko lang po, pag gusto may paraan, pag ayaw maraming dahilan. Tama. Tingnan mo yung mga badyaw, di ba? Ang laki pong kinikita nila, 15,000 a day. Ang laki pa ng kinikita. Pero hindi ko may sasabing gawin mo siya. Pero pag gusto mo talaga makapag-start, may paraan. Okay? Gagawan mo lang talaga siya ng paraan para makapag-start ka. So, ayan. Alam mo po, yung construction worker, tricycle driver, di ba masipag yan? Di ba? Sa sobrang sipag nila, ang tanong, mayaman po ba? Sipag, tiyaga, hindi po yan guarantee na yayaman ka. Kailangan mo po, meron ka diskarte at sistema para yumaman ka. Tama? So pag meron ka sistema, kagaya ng doktor, pag sabi mong doktor, mayaman na ba? Hindi po. Kung meron po siyang clinic o meron siyang hospital, siya nagmamayan, meron siyang negosyo, pwede pong mayaman siya. Pero kung siya ay empleyado sa sariling negosyo, hindi po. Tama, kailangan mo meron kang sistema. Okay po, paano ba yumaman? Gusto natin yumaman, tama? Pwede ka tumaya ng loto. Pwede yumaman? Pwede ka bang yumaman? Malabo po, baka 30 years ka na tumatay ng loto, di ka pa rin tumatama. Ang labo para yumaman. Pwede ka mag-artista. Pwede ba? O sabi, iyak, tawa, arte. Baka di mo kayanin. Pabiba-iba yung mukha mo. Sira-sira yung mukha mo. Pero di mo kaya. Pwede ka mag-artista? Hindi pwede. Diba? Pwede maging politician para yumaman. Pwede? Pwede. Magiging kurap nga lang. Malabo pa rin. Tatakbo pa tayo ng kagawad, kapitan, bago maging mayor, maging presidente. Tama. So, paano ba yumaman? Tayo mo si Unified Product Services. Yung opportunity na to, pwedeng yumaman. Tama, kasi meron siyang sistema. O para, dagdagan pa natin, may kulang pa. Paano ba yumaman? Pwede kang mag-asawa ng 4 o 5 M, sabi nila. Matandang, may sakit, matandang, may sakit, madaling mamatay. Parang kulang matandang, mayaman, may sakit, madaling mamatay. 4 na M. Pero dito na tayo sa Unified Product Services. Kasi bakit? Mayroong sistema,
yung diskarte mo na lang, tiyaga, sipag, samahan mo lang siya. Pwede kang yumaman. Okay? So, okay lang po ba na mayroon ako i-share? So, ano ba yung journey ko dito? Andiyan pa po ba kayo? Wait lang. Oo, asan po, mic pa. Ayan. So, okay lang po mag-share ulit ako. Ano ba yung journey ko na dito sa negosyo na to? So, ito po ako before, dahil nga naging dreamer ako, nag-vision ako na pwede mabago yung buhay ko. So, ito na po ako ngayon. Dahil nag-take risk po ako, nilakasan ko yung loob ko para sa pangarap at pamilya. Isa na rin po sa kumikita dahil sa negosyo na to. Tama? So, actually po, na-awardan tayo nung August lang, 100,000 na achiever na siya. So, itong last year po, kumita po tayo 97,000. Imagine, dahil po sa negosyo na to. Alam mo, sa work ko before, pinakamalaki na po na-receive ko is 20 plus na sahod is pagdating sa December. 20 December ko lang na-receive yun. But this time sa negosyo na to, pwede pala buwan-buwan mo kitain eh. Mas malaki pa eh. Doble, triple pa nga eh. Tama, gagawin mo lang yung negosyo. So, isa na po tayo nakapag-travel dahil sa negosyo na to. Alam mo, at the same time, kumikita ka. Alam mo yun, napupunta mo yung negosyo, yung lugar na hindi mo napupuntahan dahil sa pagninegosyo. Imagine, ang sarap ng magnegosyo at the same time, ka-travel ka pa. Hawak mo yung oras mo. May time freedom. Tama. So, nilakasan ko talaga yung loob ko. Lakasan mo lang talaga para sa pangarap at pamilya. So, dahil po sa negosyo na to, wala kang ibang option. Marirecognize ka talaga. Papalakpakan ka, ikaw na congratulate ka. Asa na po ng pakiramdam? Hindi ko po hinangad to, pero alam mo, wala kang ibang choice, kundi tatanggapin mo talaga siya. So sobrang amazed ako na ina-awardan ka, at the same time kino-congratulate ka, at syempre, sa kamakitang company na ganito, kasama mo pong palagi sila Vice President Jelly Diaz, si President Manny Pascual, na sa gitna, yung mentor natin, Sir Carlo Hero. Alam mo, kasama mo sila. At isa na rin po sa nag-share ng magandang opportunity sa napakamaraming tao na gusto mabago yung buhay. Imagine, at isa maging channel of blessings. Gusto mo ba yun na isa ka sa maging channel of blessings dahil sa opportunity na to, meron kang taong babaguhin? Yung buhay nila, hindi lang isa, kundi yung pamilya nila. Imagine, at the same time, no, dahil mababago yung buhay mo dito, magkakaroon ka ng time freedom at magkakaroon ka ng kasama yung family mo. Na dati, nag-work ako, pinapalampas o nire-reschedule, ba, birthday ng tito mo, ay di ka makapunta. Sige, i-reschedule na lang o sa sunod na lang. Ganun lagi nangyayari. May reunion, pwede po i-ano na lang na sa Sabado para maka-attend ako. Kung hindi man, o sige, postpone na lang, hindi na lang maka-attend. Mostly ganun. Pero dahil sa negosyo na to, hawak mo yung oras mo. At the same time, kumikita ka. At the same time, dahil sa negosyo, nagkaroon po ng savings sa investments. Alam po, meron akong savings sa Impito, alam niyo po yan, karamihan dito, meron din po tayong insurance dahil sa negosyo na to, meron pa tayong investments sa mutual funds. Imagine, at the same time, meron pa tayong investment sa Unified Finlands dahil po sa negosyo na to. Imagine, naging investor ka na, natutunan mo pa maging investment sa investors, natutunan mo pa magkaroon ng napakagandang lifetime na negosyo. So kailangan mo lang mag-take risk at lakasan mo yung loob mo. So if you don't find a way to make money while you sleep, imagine kung naiintindihan mo to, matutulog ka pero hindi ka kumikita, why not? This time, matutulog ka, the same time kumikita ka habang natutulog ka. Ibig sabihin po niyan is passive income. You will work until you die kung mag-work ka. Pero pag magninegosyo ka, kumikita ka kahit wala kang ginagawa. So, back lang po ako. Baka may mga questions po kayo. Yun po yung ating presentations. Yun po yung ating, hindi ko naman po ini-encourage kayo na about sa business na to, but gusto ko lang ma-educate kayo kung paano ba o ano ba ang mangyayari sa'yo pag ganawa mo itong negosyo na to. Okay, so
back to you, to our host po. Baka may mga questions po tayo at gustong linawin dahil sa negosyo na to. Bago ka mag-start o mag-umpisa na napakagandang business. Back to you, Ma'am Ellen May. Ayan. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sir Vincent. Thank you, Ma'am Dailin. So, mga business partners, guests, yes, baka may mga question po tayo dyan, no? Pwede na po tayong magtanong, mga ma'am and sir. Baka may gusto po kayong i-clarify or may tanong po kayo na naguguluhan po kayo, no? Andyan po si Ma'am Dailin at saka si Sir Vincent po para sagutin yung mga question natin, no? So, bago po ako magbasa ng question, shout out po sa mga nandito. Alive and alert pa rin, no? Kahit anong oras na nandito pa rin, no? So, hello po kay Ma'am Eva Dimaano. Hi, Ma'am. Hi din po kay Ma'am Annabel. Hi, Ma'am Lidore. Yes, Ma'am Alma, Ma'am Ami. Sa lahat po na nandito, ayan. So, meron po ba tayong mga questions dyan na isinulat para po masagot ni Sir Vincent at saka ni Ma'am Dailin? Ayan, huwag po kayo mahiya magtanong po. Para ating po maklarify kung may mga questions ka pa dyan na bumabagabag sa kaisipan mo na parang gusto mo pa siyang linawin. Mahirap na matatapos yung event na to na mayroon kang katanungan. Baka mamaya hindi ka makatulog o baka may hindi ka naintindihan. Mas maganda po na bago matapos yung ano na to, forum na to, maklarify o maintindihan mo lahat. Tama? So, yan. Type mo lang yung mga questions mo sa chat box natin para maklarify natin. And masaya kami na masagot namin kung ano yung mga questions nyo. Ayan. Sir Vincent, may nag-PM po, sir. Ayan. Yes. So, sabi niya, sir, gusto ko na mag-start, sir. Paano ko po, saan ko po pwedeng i-send ang pang-franchise ko? Yun po yung tanong niya, sir. Ayan. Thank you, ma'am, sa napakagandang questions yan. Actually, sa live niya siguro yan. So, anyway po, ganun din po ako that time yung nag-start ako. Sabi ko, excited ako mag-start. So, paano to? Saan ko isi-send? Kinausap ko din po yung sponsor ko. Pero make sure po yung nagtanong na yan is yung sponsor mo, sobrang legit po yan. Okay? So, kailangan lang po na pagkatiwalaan mo siya, pwede rin naman mag-direct ka sa company. Meron po tayo tinatawag ng mga bank accounts po ng company. So, kailangan lang po merong isi-send sa iyo yung sponsor mo na application form. Kalaki po niyan, meron pong valid ID. Kasi para makilala po natin sino yung mga franchisee na yon. Okay? So, kailangan po ng valid ID. Kasi yung valid ID, isasubmit po natin yan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Okay? Kasi registered tayo ng Bangko Sentral ng Pilipinas. So, required po yon. So, yun po, isi-send mo lang yung pilapan mo lang application letter kung ikaw po ay nasa ibang bansa, o ikaw isang OFW or nandito ka lang sa Pilipinas, pwede pong isend sa'yo kasi meron naman tayong online form application. Okay? Yung CIS o yung customer sheet information. So, kailangan merong valid ID, pwede naman passport o mga valid IDs natin. Okay? So, isend mo lang yan sa sponsor mo. Pagkatiwalaan mo lang siya kasi I'm sure naman po na super legit po yan. Okay? Check mo lang yung profile nila. Check mo lang yung Facebook nila. Okay? Pagkatiwalaan mo lang sila. And syempre, kung may mga questions ka pa, huwag kang mahiya magtanong. Clarify po natin yan. Yan. Pwede naman, may office tayo kung nandito sa Luzon, may office tayo dito sa Quezon City. Kung ikaw naman nasa Cebu, meron din tayo office sa Cebu. Kung nasa Davao ka naman, may office naman sa Davao. Butuan, meron tayo office sa Butuan. Okay? So, ask mo lang sa sponsor mo. Meron tayong office din sa Hong Kong, office din sa UAE. So, huwag ka mag-alala. Nasa tamang company ka. So, balik to you, Ma'am Elmay.
Yes, thank you, sir. Mga ma'am and sir, sino pa po yung may mga questions? Sa mga guests natin, nandito po ba si Ma'am May Andetros at saka si Ma'am Eileen Lebre? Ma'am, baka may clarification and question po, ma'am, para masagot po ni Ma'am Dailin or ni Sir Vincent po. Ayan. Sir, may question pa po dito. Kay Ma'am Dailin. Ma'am Sige po. Dailin, ma'am, yung tanong, yung tanong, hello ma'am. Ma'am, yung tanong po, yung 18998 po ba ma'am, pondo na ba yan? Pwede na po ba akong mag-book ng ticket niyan? Ay, magandang tanong yan, ma'am, no? So, upon registration po, no, yung 8998 na yon, yan po yung binili natin yung code or binili natin yung system na gagamitin natin ng lifetime. So, pag na-registered po tayo dyan, zero balance pa po yan. So, actually, pwede na rin tayong mag-book ng ticket, magpag-guide lang po tayo sa sponsor natin after natin maaral muna yung system kung paano gagamitin siya. Okay, so pag naka-registered ka na po dito, no, kailangan aralin mo muna, no, magpaturo ka, magpa-guide or pumasok ka sa ating mga Zoom trainings kasi libre lang yung training dito. So para maturuan ka ng sponsor mo kung paano gagamitin yung ating system. So yung 8998 po na yon, hindi pa po pondo yon. So yun po yung binigay mo na franchise para pambili ng code para magkaroon ka ng system na gagamitin mo lifetime pagkakitaan. So, yun po ma'am, hope na klaro doon sa ating guest na nagtanong about doon sa ating franchise fee, kung pwede na daw ba siya mag-book ng ating ticket sa 18,990. Yes, thank you po ma'am. Okay ma'am. Thank you. Ayan. So, other question pa po mga ma'am and sir, baka gusto niyo pong magtanong po, may mga clarifications po kayo. Meron tayong live ma'am, baka meron pang ano.